Blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, that's right, dito po muna tayong lahat at maraming salamat po ulit sa mga viewers natin na nasa kanilang mga tahanan, na komportable pong nanonood. Isang mapagpalang gabi po sa inyo. Maraming salamat po. Also, special thanks po sa ating Anything Goes crew. Unang-una po sa lahat, si Miss Mara Panganiba ng ating New Ministries Chairperson, si Jen Mendillo and EJ Mahipus ang ating executive producers, si Mr. Ryan De La Serna ang ating director, si Mr. Sean Abela ang ating New Ministries Multimedia Chairperson, and last but not the least, syempre ang ating administrative pastor po ng Central United Methodist Church, the one and only Admin Pastor Reverend Rani Jacinto. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Again, sa mga viewers natin, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So ngayon pong gabi na ito, meron po tayong special guest. Pero bago po ang lahat, gusto ko rin pong pasalamatan muna ang ating mga partners. Unang-una po, Wingspired Unlimited Chicken and Chicken Pops, Luminosa Health and Wellness Products, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Thank you so much po sa ating mga partners. Ayan. So let's jump right in sa ating special guest na nabanggit ko. Unang-una po, marami po tayong matututunan, mapupulot po na mga bagay-bagay po, good things po sa ating special guest for this evening. Ang brief lang po ang gagawin nating gagawin kong introduction sa kanya, kasi pag marami, spoiler na po masyado yon. Kaya ito lang po yung mga introduction ko sa kanya, and magugulat po kayong lahat sa kanya mga i-share sa gabing ito. Unang-una po sa lahat, siya po ang ating Council Secretary po ng Central United Methodist Church or CUMC. Also, she is the current anniversary chairperson din po ng Central United Methodist Church. So, please welcome Miss Marlene Canlas. Woohoo! Good evening po, Tita Marlene. Fondly call namin sa kanya. So, magandang gabi po, Tita. Actually, it's magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga sumusubaybay sa palatuntunang ito, saang parte man ng mundo tayo naroroon. Right. Mm-hmm. And thank you for having me over para mag-share ng aking whatever, and also to promote our upcoming anniversary celebration. So bago po tayo dumako doon sa ating anniversary celebration, nakaka-excite po ito. So let's get to know more about Miss Marlene or Tita Marlene po. So Tita, can you tell us more about yourself? Sige po. Actually, dun sa mga matagal na sa Central na nakasama ko, mas kilala nila ako na Kata. Mm-hmm. So ngayon bumabalik na ako sa pagiging Kata kasi mas nagiging comfortable na rin ako sa Kata. Kasi it's Maria Catalina, that's why it's Kata. And may mga funny instances na akala there was, kunyari magme-mention na na-meet mo na ba si Marlene, ganyan-ganyan, tapos hindi nila kilala, and then biglang si Kata, oo, kasama namin siya sa ganito, ganyan, yan. So yun, para sa kaalaman ng lahat, ako yung isang typical na pinanganak na hindi Methodista. Mm-hmm. I was born and raised as a Roman Catholic. Mm-hmm. Yung first 2 years ko sa school, in kindergarten and grade 1, ay sa isang Catholic school. So
alam ko yung mga rituals ng Yeah. Catholic. Mm-mm. But early pa lang, meron na akong mga questions about beliefs, religious beliefs. Yeah. And that led me to my journey. Bata pa lang ako, high school, college, and then naglaylo ako nung nagwo-work ako. And then eventually, I found Central United Methodist Wow. Church. And I've been at home with this church for the past almost 20 years. Kasi Wow. Yeah. naligaw ako. And literally, I would say, hindi naman naligaw. Dinala ako ng aking mga paa dito. One Sunday, Mm-mm. para makinig. Actually, it started out na meron akong friend from work na ano din siya. He's a UCCP. Mm-mm. Tapos sabi niya, bakit hindi ka mag-church dun sa isang UCCP Yeah. church? Mm-hmm. And then sabi ko sa kanya, actually, merong isang church dun sa may Calao. Lagi ko yung nadadaanan. Mm-mm. Parang gusto kong pumunta dun. Mm-mm. So yun, binigyan niya ako ng courage, punta ka lang doon. O di, pumunta ako. Tapos, nung nagkataon, dumating ako sa middle ng sermon ng English. Mm-mm. And ang narinig ko is si Pastor Season, Yeah. Mm-mm. na galing sa Church of the Risen Lord sa Quezon City. So, familiar ako sa kanya. Mm-mm. So, natuto na akong bumalik every Yes. Sunday. Mm-mm. And you know, ang isa sa talagang nagpapabalik sa akin aside from the sermon ay ang choir. Yes. The English Chancel Choir, yung kanilang music, talagang nagkakaroon ako ng basta tumatagos sa puso ko. Mm-mm. Mm-mm. Until na-encourage ako na gusto ko sumali. Mm-mm. Then one time, nagko-commute ako, Mm-mm. nakatabi ko si Sister Lourdes sa jeep. Yeah. Mm-mm. Tapos, sabi ko, syempre pinupuri ko yung choir, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, bakit hindi ka mag-join? Mm-mm. Tapos sabi ko, naku, parang sige, samahan mo ako, parang ganon. So, nung time na nagpunta ako doon to join the choir, ang director pa noon ay si the late great baritone, si Sir Gamaliel Viray, who we fondly call as si Sir Gami. Mm-mm. And yun, again, I felt welcome Yes. doon sa choir. For all the pang-aasar, for all the panglalait na we exchange, iba yung feeling ko. Masaya. Masaya. Sobrang masaya. Mm-mm. Na looking forward na ko sa next Sunday, magkikita-kita na naman kami, magkukulitan, and of course, mag-aawit para sa Panginoon. Mm-mm. Doon pa lang sa choir na nararamdaman ko yung blessing. Yes. Add to that yung mga sermon and the whole service. Mm-mm. Tapos, okay na ako doon. I don't remember the instance somebody nominated me as assistant recording secretary. Mhm. Ang secretary pa noon ay also the late sister Josie Runes. Yeah. Siya yung secretary noon. So I was her assistant. So parang na-train ako Mm-mm. attending the council meetings. And then when I got married, naglaylo ulit. Syempre focus muna sa family. Mm-mm. And then nung pastor natin si Bishop Rubinel, siya yung nag-whisper sa akin na interesado siya na kunin ako ulit na recording secretary. Hindi nag-materialize at the time dahil namali siya napunta yata siya as treasurer or something. Basta nawala siya sa Central. And then ayun, eventually nung just before the pandemic, I was asked again na kung pwede daw. And then of course sabi ko, pag
pagsimbahan, hindi ako makatanggi kahit minsan parang nag-iisip Yeah. ako. Mm-mm. Parang sinasabi ko, ito yung sinasabi ni Lord. Bakit? That's right. That's always yung mindset ko na ito yung pinapagawa sa akin, bakit ko tatanggihan? Tingnan natin. Okay naman, so yun. And then, lastly, ito nga, actually, nagpa-pray ako. Kasi, before, active ako sa choir, tapos nag-retire na ako. Isip ko, paano pa kaya, aside from being the council secretary, paano pa kaya ako makaka-participate sa mga activities ng simbahan? And then, bigla na lang may bumulong ulit sa akin si Ninong Ed. Ino-nominate kita na anniversary chairman. So, yun. So, hindi na naman tayo nakatanggi, but I did ask them for their whole support and hindi naman nila ako binigo. Grabe, sobrang suporta. I feel teary-eyed at times pag nakikita ko kung gaano ka-supportive yung buong team ng anniversary committee this year. They're very, very hardworking. Ayoko nang mag-mention ng names dahil baka mamaya may hindi ako ma-mention, magtampo. So everybody, including of course the ministerial team, they've been very supportive and very helpful sa mga preparations natin for this year's anniversary. Very well said, no? Let's go back po do sa yung spiritual journey mo, no? Kasi nabanggit mo kanina, sabi mo naglalakad ka, then nakita mo itong dito sa Calao, itong Central United Methodist Church. Yung mga time po ba na yon, are you really looking for enlightenment? Meron ka po ba kayong pinagdadaanan ng mga time na yon? Na is it accident ba? Usually may yun ang mga tanong mga common na mga tanong ng mga let's say mga Christians, di ba? Aksidente ba akong napadpad dito sa church na to? Or nilid ba ako ni Lord? Sige, tell us. Okay. Kanina lang pinagkukwentuhan namin ni Sister Vanji. As early as I was during my elementary days, kasi sa PNU ako nag-aaral, ang bahay namin sa San Andres. So every day magdadaan kami dyan sa makikita ko tong simbahan. Actually, ang mas na-attract ako at that time, kasi yun yung mas nakikita from top, yung student center. But not knowing it was the student center, basta it was that building. And ever since curious ako, parang ano meron dito? Gusto ko siyang puntahan. As early as elementary, so mga mga 8 years, 9 years old, 10 years old, so on. Nandoon yung kagustuhan ko na makapasok. Anong meron dito? And then I remember, nothing to do again with hindi siya related, pero maybe. Kasi one time, nandoon kami sa isang bagong lugar sa Norsagaray. Tapos, nailipat kasi doon yung relatives namin. So, parang malamang Sunday yun. Kasama ko yung isa kong mga ate-ate ko. Magsisimba kami, naghahanap kami ng simbahan. Pero hindi siya simbahan talaga. Basta meron silang prayer gathering. Parang fellowship. Oo, parang gano'n. Tapos, nandoon yung meron tayong mga bisita. So, pinapayo kami, gano'n. And then, I found out na lang later na it was a Methodist gathering at that time. So, anyway, that led me to think, habang nag-uusap lang kami, na baka as early as that time, na bata pa ako, may calling. Oh, yeah. Tinatawag ako dito sa simbahan. Very lang, parang candid lang. Hindi naman nung una, pero nung pumasok ako dito, iba yung pakiramdam ko. Ito yung figuratively, and I was sharing it with Sister Vanji, figuratively, parang yung kahit mahiga ako sa gitna ng aisle, I couldn't care. Yung parang sobrang at home ako. Iwanan niyo ako dito, mauupo ako sa isang pew, magdadasal ako, and I feel the peace. Iba. It could be psychological, pero iba sa akin. Kasi I've been to, in my faith journey, I've been to so many churches din naman, a number of denominations.
Pero dito ko nahanap, hindi ko nga hinanap eh. Basta pagtungtong ko dito, parang I home. Mm-mm. So I've always considered Central UMC my home church. Even before pa ako naging formally affiliated sa simbahan. Ito yung papasok ako na hindi ako concerned na hindi ko sila kilala. Mm-mm. Why? Pero may kagalakan eh, no? Yun nga. Mm-mm. Hindi ako nangingimi rather than hindi concerned. Hindi ako nangingimi na hindi ko sila kilala. Kasi pag nakita ko sila, iba yung welcome. Yung welcome na smile lang. Mm-mm. Pero nandoon yung totoo na welcome. Yun yung naramdaman ko. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero as far as I'm concerned, I felt so welcome. Mm-mm. So I feel so at home. Sorry kung masyado akong patronizing, pero that's how I feel. Kaya dun nanggagaling yung dahil ganito home church ko to, paano ko ako magiging makakatulong? Mm-mm. Paano ako makaka-share ng whatever para sa simbahan? It doesn't matter na I'm anonymous. Isa ko dun sa mga small workers sa ibaba. Basta may makakatulong ako. Parang hindi yun para masabi I'm working. No. Pero it's more kasi nagpapasalamat ako kay Lord. It's always like that na nagpapasalamat tayo for everything. And yeah, we can talk about ano yung mga pinagpapasalamat na everything na yan. Nakaka-inspire po talaga, no, sa mga viewers natin. Napakaganda actually no sharing ni Tita Marlene, ano, na for all those years, no, 20 years, right? Hindi nagbabago yung feeling niya na nandun pa rin yung kasiyahan, yung kagalakan. Actually, alam ko din yan yung feeling na yan, no? Hindi ako naiiba dyan. I know the feeling. Ang sarap-sarap niya na naintindihan ko rin yung sabi kanina niya na kahit mag-isa ka lang, no? Kasi yun naman talaga eh, pumunta ka dyan para ba kanino? Para kay Lord eh. At alam mo, nararamdaman mo yung presensya niya. That's true. Relate talaga ako dyan. So, naiintindihan ko yung sinasabi ng ating special guest, no, si Tita Marlene, na yun yung pakiramdam niya dito po sa Central United Methodist Church, na ang saya-saya niya lagi. Pero, Tita Marlene, ano, may tanong din pala ako. So, for all those years, syempre, masaya. Syempre meron din pong dumating na mga challenges na siguro nasubukan yung yung pagiging yung faith mo dito sa church, or nagkaroon ba ng let's say na medyo nagkaroon ka ng konting problema, yun na lang, yung challenge na lang. Ano yung pinaka-challenge na naranasan mo as a member dito po sa Central United Methodist Church? I hope hindi ako makaka-offend. Kasi di ba nagpapalit yung ating mga pastor. Nagkaroon talaga din ng time, hindi rin, I don't know when it was, na yung aking spirit of adventurism ay sumipa na naman. I went to a church also, an affiliated church. Nagtry din ako, and even dun sa medyo mas malapit sa amin sa Sampaloc, sumisilip din ako. But it was really the church that draws me. So, eventually, I come back. And then, pag, yun, nag-iba na ng pastor, parang okay na ulit. Ganon. Pero it was, in so far as I'm concerned, it was never about, yung faith. Yung hindi na ako naniniwala, or may naging problema ako with the Lord. Nagtatampo ako sa kanya sa every now and then before. Pero it was never to the point na ayoko nang magsimba or ayoko nang kasi sobrang grateful ako sa kanya. Promise. Sobra yung gratitude for everything, from the smallest to the yung pinaka, kung ano man yun. Sobra yung gratitude. Actually, no, amen, no, amen po.
ramdam na ramdam po namin, ano, and especially siguro yung mga viewers, no, no doubt, yung nararamdaman talaga yung ano, yung feeling mo, no, na talagang, yun nga, tears of joy, talaga na nandyan talaga yan. Pero normal naman po talaga yun sa lahat po sa atin, kaya nga wala naman po talagang perfect, no, talaga. Hindi rin po ito dahil doon kung sino yung pastor nakadestino. Wala pong personalan to. Actually, that's true. Kasi usually nami-misinterpret na porke ganun. Hindi kasi ayaw ko yung pastor na yan, kaya ganun. No, hindi ganun Kasi ang importante po kasi dito, sa akin lang sa aking opinion, it's a may personal opinion yung relationship ko kay Lord Di ba? Yun yung importante doon Mararamdaman mo yan Hindi mo pwedeng i-deny yan Halimbawa, let's say, I'm not saying that the pastor is lacking sa kung anong mga aspects yun, anong mga field nung kanyang yung style niya, yung niya, how he manages to deliver his sermon or her sermons, gano'n. Kasi depende yan kung meron suitable yan sa ibang tao na hindi naman suitable sa iyo. Yes. Di ba gano'n yun? Kaya hindi po reason yan na hindi agad yung conclusion natin na kaya nag-church hopping, di ba? May mga ganun yan Kaya nag-church hopping yan kasi ayaw niya doon sa pastor. Hindi naman po agad ganun yun. Kasi parang nagja-judge ka naman kung ganun di ba? Ang sa akin lang po, opinion ko, personal relationship mo yan kay Lord Kailangan 100% talaga yung best. Hindi pwedeng i-deny mo. Parang, ganun talaga nararamdaman mo parang hindi ka click. Di ba? Hindi ka connect masyado. Hindi mo dapat i-compromise yung personal relationship mo kay Lord, di ba? Kaya hindi po kasalanan yun actually sa akin Hindi po kasalanan yun. So parang pinipilit ko lang pong magbigay ng konting linaw, kung makakalinaw man, kung may point ba yung sinasabi ko ngayon. Yes, true. But I think nararamdaman ng karamihan na to, no? Hindi tayo bago dito, lalo ni mga Christians, no? Kaya mga viewers, no, talagang ang ganda po. Marami po tayong napupulot na mga inspirational na sharing po na galing po sa ating special guest na si Tita Marlene. Ngayon, Tita, yun nga, nasabi mo, siyempre may mga challenges din ngayon, ganon. Ngayon, ano naman masasabi mo ngayon, let's say yung mga younger generations ngayon na, let's say, katulad mo rin, nagsimula ka sa very young age. Ngayon, iba na kasi yung panahon ngayon Yung mga young generations ngayon, the same na yung kung ano yung situation mo noon, do you think pareho rin ba yun yung kanilang feeling or mas marami silang distraction para mahanap nila talaga yung relationship nila sa Panginoon? That's true na mas maraming distractions ngayon, especially social media, pero yun talaga umaagaw ng attention. Ako segue. There was one time I was supposed to prepare for a Sunday school session with the English choir. Pero I was planning on my next trip. So hindi man naubos totally, pero naggamit yung oras ko na dapat ay nagagamit ko for studying for that Sunday school dun sa pag-check saan ba ako pupunta, ano ba yung magagandang places dito. And there's nothing wrong with that per se. But because meron sana tayong time for the Lord, medyo naagaw niya yun. Yes. Diba? So ganun, yun yung isang sample ng challenges. Ako na nga na isang naniniwala ako na medyo relihiyoso ko, paano pa yung mga kabataan natin na medyo hinahanap pa na lang nila. Yung baby pa talaga. Oo. Hinahanap pa nila yung kanilang mga sarili. Again, part ng aming pag-uusap earlier, nandoon sa atin, especially for the mature Christians, kung paano natin sila ililid. Yes. Kung paano natin sila i-guide para mahanap nila ang kanilang mga sarili at kung ano ang quote-unquote papel nila sa organization ng Panginoon. And dito ko rin ginagamit yung lagi kong naririnig kay Pastor Lito Onilia na the best way hindi yung
mga pananalita natin, pero yung actions natin. That's why tayo, we have to be also careful yung ating mga binibitawang pananalita at yung ating mga actions, kasi nakikita nila kung tayo ay kapani-paniwala dun sa mga nile-lecture natin about our church, about how to be faithful, how to show gratitude and all that. Pero kung hindi nila yun nakikita sa atin, nawawalan sila ng interest na pakinggan pa tayo. 'Di ba? Parang bakit kita susundin? Iba naman yung sinasabi mo sa ginagawa mo. So that's why it's very important for us na, and for the mature Christians, na tayo yung mag-guide sa kanila. Para lang din yan isang pamilya. Yung mga magulang habang bata pa, i-guide na nila na maayos yung kanilang mga anak para paglaki nila, pwede silang quote-unquote pakawalan sa mundo. Assured sila na nasa tamang daan yung kanilang mga anak. Ganon din tayo sa simbahan na we need to identify kung sino o anong grupo yung kailangan nating bigyan ng pansin, kung paano natin i-guide ang grupong ito para yun nga, pagdating ng panahon, kasi sila din naman, yun yung eventual, pagdating ng panahon, sila yung susunod na henerasyon. So kaya na kailangan maayos natin silang ma-guide at ma-prepare for that task ahead of them. Tama, no? Pero ano din naisip ko din yun nga, yung i-guide natin, pero ang hirap din doon, hindi naman natin sila 24 hours matututukan 'Di ba? Yun yung ano doon yun yung biggest challenge doon Let's say example lang let's say this person, kabataan na lang, this kabataan is yung talagang mainit ngayon siya, no, na sa kanyang spiritual, no, journey. So, let's say 1 week, 2 weeks, ayan, talagang full of siya, talagang in the zone, parang ganun siya. Tapos ngayon, dahil nga yung SOCMED, yung social media natin, ayan, nakahati yung kanyang yung kanyang attention Tapos ang daming cases na ganyan. Ako, ang dami kong kilala na ganyan. Ang alam ko is nagpapatuloy siya, yung talagang very Tapos magugulat na ako later on, ano nangyari dito? Bakit may mga ganun nangyari? din. Parang ganun. Actually, may pastor nga, nagulat ako Parang somehow na-disappoint ka, hindi, parang kasama ka din doon sa na-disappoint kasi nga nakita mo na more or less nag-stray siya. 'Di ba? Nag-stray away siya. No? Pwede namang sabihin natin baka busy lang siya or what, pero yun na nga yung consistency, 'di ba? Lalo na sa mga youth, no, sa kabataan, importante talaga yan So paano natin kaya sila talaga yung 24 hours matututukan ba natin yun? Ang hirap din no? True, if we can never. Yeah. Dahil meron din naman tayong sarili nating mga gawain, ng mga sarili, may mga other personal concerns tayo. Doon din lumalabas yung ating faith na if we continue to pray for them also na alam naman natin the Lord can always makes and nothing is impossible with the Lord. So we keep on praying, and also kung kilala na natin yung person na yon, we encourage them literally, but we also continue praying. May mga nagsasabi nga na ano naman yan it's a journey. So hindi natin alam exactly when, pero pag may calling talaga yun, kung meron mang pagkakataon na naligaw ng landas o nadapa, eventually nasa sa tao kung gusto niya talagang mag-serve sa Panginoon, kung gusto niyang maging relihiyoso, dadating ng panahon, I think, na hindi na siya kontento kung ano meron siya. And if we are always welcoming dun sa person na yon, kasi yun din yung isang kailangan din natin i-watch out, no? Na kailangan
welcoming tayo sa mga tao na nandoon naman talaga yung desire na makilala pa si Lord, ganyan, mag-serve kay Lord. Pero hindi nila alam paano ulit mag-uumpisa. Yan. 'Di ba? Kailangan hindi welcoming tayo. That's 'di ba yung parang part of our motto na open hearts, open minds, open everything. Yun yung ating ipinagmamalaki bilang mga Methodista na we open our minds doon sa mga kung ano yung napagdaanan ng isang tao. Ang importante, nandoon yung kanyang desire na mahanap ulit yung kanyang sarili sa Panginoon. I hope and pray na sana lahat tayo ay welcoming. Lahat tayo ay handa para tulungan or just be present to support that person or the people na mga aring gustong manumbalik ang kanilang magandang relasyon with the Lord. Very well said, no? Tama po 'yon. And at the same time, yung yung tinatawag na yung talagang may sacrifice, 'di ba? Kasi meron mga cases na ganito, hindi nawawala talaga yung yung desire, no, ng person na to. Pero sa daming daming balakid, mga daming opportunities, ang daming mga gawain, no, mga ganun outside, no. Ang daming distractions, yun na nga yun. Pero kahit yung puso nung person na to is yung 100%, gusto talaga niya, di ba? Wala lang siyang time kasi napaprioritize niya siyempre, of course, yung mga outside duties niya. Kaya minsan tumatagal, di ba? It sometimes more or less laging mga ganun months, years, tsaka bago babalik. Pero you can see the person, the same pa rin siya, di ba? Nandun pa rin yung alab, yung init, no? So, yun yung importante doon na kahit nandyan yung mga balakid na tinatawag outside, wag nating aalisin, no? At least nasa puso pa rin natin, di ba, ang Panginoon, na kahit wala tayo sa lugar, di ba? Kahit nasaan man tayo, kasama naman lagi natin si Lord actually, di ba? Yes. Yung magpe-pray lang tayo, of course, di ba? Pwede ka naman pumunta talaga yun, di ba? Sa churches, yung mga ganyan. Pero anywhere, kahit saan, ngayon nakaupo tayo dito we can just close our eyes, talk to God. That's already a prayer. True. Di ba? Matik na yun. Wala na tayong kailangan daanan pang kung saan-saan. O, di ba? Kausapin mo lang si Lord. Yun na yun. And also not only yung tayo yung nagsasalita, but siguro isa sa isang importante na aspeto is learning how to listen. Yes. Di ba yung sabi niya, sorry, hindi ako magaling sa mga passages, pero yung be still and know that I am God. Listen. Kasi minsan na-amaze ako. Meron akong mga personal questions, yung tanong sa sarili. Minsan hindi ko pa tapos itanong, may sagot. And and because I listen, I know na ito pala yung sagot ni Lord sa akin. Ano bang concrete example? May mga pangangailangan, pero it does not necessarily mean na kung ano yung gusto ko, yun yung mangyayari. Pero may ibang opportunity or ibang opportunity o ibang pagkakataon na dadating sa akin, and I have to be aware na ito yun. Wag tayong matigas ng ulo na kasi ito yung pinagdadasal ko. I want oranges, so I'm waiting for oranges, pero apple pala yung papadala ni Lord. So we need to learn to listen. And yun yung importansya na nagme-meditate tayo. Yes. Kahit sandali lang, kasi nararamdaman natin yung communion with the Lord. It doesn't even matter kung anong oras siya ng kasi especially for moms out there, 'di ba, pagdating sa umaga, paggising, asikasuhin mo yung mga bata, yung iyong husband, yung ganyan. But if we find time sa loob ng 24 hours, kahit 10 to 15 minutes na meditation, kausapin natin yung si Lord and listen to
to what He has to say to us, everything else will fall Don't- into place. will, di ba? yeah, exactly. And not only that, habang pinapractice natin yon, nagiging yung ano na, matik na sa atin. Yung nature na siya, no? Oo. Part na ng system. Yeah. Yun. Na ganun yung ating ginagawa, ganun yung ating, and walang problema, walang challenge na masa-stress tayo. Yeah. Kasi alam natin na nandyan si Lord, na hindi ngayon, hindi bukas, pero may sagot si Lord, chill lang. Yan. Tama yun. Talagang lahat tayo guilty yan sa part na yan, di ba? Yung meron tayong gusto na pag-pray natin, gusto pa natin detalyado. Pero usually, iba yung binibigay ni Lord. And most of the time talaga, mas better pa, totoo yun. Totoo. No, na hindi mo akalain na, yung hinihiling ko ganito. Pero yung binigay sa akin ni Lord, minsan ang layo, di ba? Hindi siya ganong kapareho, pero hindi siya similar. Pero yung niya, yung mabe-benefit mo is talagang parang the best pa. Usually ganun 'yon. Dahil nga ito lang yung kasimple, no? Dahil alam ng Panginoon kung ano yung nararapat para sa bawat isa sa atin. Yes. Totoo 'yon. Kaya totoo po 'yun na hindi tayo ilalagay ni Lord sa kapahamakan. Totoo po 'yun. Kaya yung sabi nga ni Tita na chill lang. 'Di ba? Wait ka lang kasi darating 'yan, kaya may tinatawag na God's perfect time. 'Di ba? Pag sinabi perfect, so isa lang po talaga ang perfect, si Lord lang. Kaya tama 'yon. Chill ka lang. Kung wala nang yung wala nang ibang dahilan 'yon, wala nang ibang katwiran 'yon Perfect na nga ang ating Panginoon 'di ba? Ikaw na lang ang maghintay kasi ibibigay niya 'yon kung talagang para sa iyo 'yon, Yes. di ba? Kung hindi man para sa iyo yun yung hinihiling mo, bibigyan ka pa rin niya. Yes. Oo. Na mas better pa. Yun lagi. Doon Ganun sa hinihingi natin. Yes. And also it was in one of my morning devotions a few weeks back na hindi naman ibig sabihin na chill tayo, we do nothing, di ba? That's We right. still do our part. Pero hindi tayo nagpapaka-stress out na bakit hanggang ngayon wala pang sagot si Lord. No, it's just chill lang. Yun yung part na mag-chill lang tayo. Pero we still do our part. We continue to pray and do, kung tayo ay nagsiserve, patuloy na yung Yes. ating service. And eventually, everything will work out. Kahit ano pa yan. Yun nga, nakaka-amaze nga sometimes if we look at people na may mga physical challenges and yet sila yung nagbibigay ng mga inspirational talk. Yes. 'Di ba? So, what more yung mga tao na wala namang ganong hadlang, supposedly hadlang sa kanilang buhay. Tayo din, kaya natin magbigay ng ating panahon. The first and foremost, time. Yes. Time ang ibigay natin in serving with all our heart, with our whole heart. And then whatever resources we may have, we may share. Remember, brothers and sisters, lahat ng kung ano meron tayo, galing din naman yan kay Lord. Yes. Galing yan kay Lord. So, yon. Siguro if there is one thing that I would encourage people, it's to share whatever they have. Talents, treasures, and of course, number one, time. Totoo po yun. Habang binibigay natin kung ano meron tayo, for some reason, nadadagdagan. Nadadagdagan siya. So, ibig sabihin, yung time natin sa mundo, nadadagdagan siya. But, pag hinahayaan natin na kainin tayo ng mga concerns ng mundo, Yes. stressful yung buhay. Diba? We feel stressed. Pero pag hinahayaan natin na gabayan tayo ng Panginoon in spite of those challenges, kung ano man yan, we find peace of mind. And eventually nga, darating at darating yung sagot ng Panginoon sa atin. Just learn to listen na, ito yung sagot. Hindi yung, ito yung hinihingi ko, ito din yung binigay sa akin.
there's definitely an answer. Yun. 100% sure ako na sinasagot tayo ng Panginoon. Kailangan marunong tayong makinig para alam natin kung paanong paraan niya tayo sinagot. Yun. Yes. Wow, that's so beautiful, no? Ang ganda-ganda, no? Mga viewers, take note. Ayan, maraming salamat, Tita Marlene. Now, let's move on. What are the pros and cons of being the council secretary for so many years? Sige po. Of course, the more na nagtatrabaho ka sa konseho, the more na nakikilala mo yung mga tao na parte ng konseho. If at first strangers kayo, eventually nagfo-form yan ng friendship. Yeah. And you also know na ito yung direction niya, no? Keep in mind, kailangan objective tayo. Yeah. Trabaho lang. Walang personalan. Sa loob ng konseho, maaaring magbakbakan, quote-unquote, exchange of words, minsan nagkakamainitan, pero let's not take it personally. Pagkatapos noon, tapos na. Ihanda na natin yung ating minutes para alam nila kung anong nangyari. No, really. Also, people perhaps will have an idea or a misconception kung sino ka. Kasi ikaw nakikita kanila sa konseho. That could be a disadvantage. Pero let's not wala lang. Wag lang natin pansinin yung mga side, wag lang natin pansinin. Just continue working. Ganon. Ang isang con on my part, minsan nagiging complacent ako. Kasi syempre, sanay ka na ito yung gagawin ko, ito yung hahanda ko, sa susunod, ganito, ganyan. Ay, hindi naman nila yung mabasahin, okay lang yan. Pero hindi sana ganon. Patuloy lang na kung paano tayo kasigasig, ka-enthusiastic sa first time natin na nagtrabaho sa konseho, sana patuloy siya. Siguro eventually, there will come a time na mapapagod tayo. And that's when it's also important na merong natitrain tayo. Kasi sa corporate world, diba, nobody is indispensable. Ganun din na pag absent ang isa, hindi ibig sabihin hindi na gagalaw. Gagalaw pa rin yan. So, maganda kung meron tayo as early as possible, meron na tayong natitrain na susunod sa atin. Kaya nga, kinakailangan yung pinapakita nating trabaho ay maayos. Para yung tinitrain natin, alam nila na ganito pala dapat. Ito yung paghahandaan natin, ganyan-ganyan. So, anytime, pwedeng mag-take over yung mga susunod. Hindi natin kinakailangang yakapin ang isang posisyon. Sorry kung medyo strong yung dating ko doon. It's not the position. It is never the position. It is the desire to serve the Lord in whatever capacity, in whatever ability na ibinigay sa atin. Kung ano man talento yan, kung ano mang meron tayo, ibigay natin ng buong buo para sa simbahan. That's my take on that. Ayan, again, mga viewers, take note, So, pag tinignan natin, isip natin, ang hirap ng trabaho ng isang council secretary. Actually, lahat naman ng lahat ng mga officers ng isang church, marami siguro nag-iisip, ay, church lang yan. Madali lang yan, simbahan lang naman yan. No. It's tinatawag nga, hindi siya kid stuff, na sinasabing ganon. Napakahirap din po. Kasi nasa atin din nasa council ang kung saan direction, saan pupunta yung simbahan. Kung susulong ba yung simbahan or magsa-stagnate yung simbahan. So, yung mga masisipag actually, again, I was mentioning earlier, yung mga nakikita natin na masisipag sa council, it inspires us na maging masipag din. Kasi nakikita mo, ay, ang grabe magtrabaho. I mean, nakikita natin yung dedication ng mga taong ito. Yeah. So, sino tayo na para magpa-petiks-petiks? Kung ano ba parang, security. Ako man yung head ng security, parang, ba? Mahiya ka naman. Oh, parang ganun.
So let's all work together. That's how I look at things. Yes, tsaka isang ingredient yan no, para sa isang harmonious relationship, no? It could be personal din, 'di ba? Sa buhay natin, 'di ba? Yung personal relationship natin sa kapwa natin, kailangan harmonious. The same din po 'yan kung it applies hindi lang rin po sa church kahit sa mga office nyo, sa trabaho, kahit anong hirap niyan, kahit anong stressful, hindi, yun nga sabi ni tita kanina, wag tayong maging personal. No, walang personalan. Pag nandun ka sa, let's say, meeting, mga ganyan, sa gathering ka na ganyan, brainstorming kayo to the max, kailangan okay lang yan kasi nilalabas nyo yung yung talagang sa loobin. Tsaka lahat ng members niyan, iniisip talaga niya for the best yan. Yes. That's true. Ang difference lang nun, siyempre iba-iba lang tayo iba lang tayo pananaw, pero hindi po yung porke ito yung gusto niya, tama yan. Ito yung gusto nito, mali yan. Hindi po ganun yan. Actually, wala pong mali, walang tama. Lalo-lalo na po kung ang focus natin, desire natin, ginagawa natin ito para kay Lord. Yes. Wala pong mali doon. Number one yun. Pag ginagawa po natin ito kay Lord, walang mali. No? Kaya usually yung mga cliche, no, na iniisip nung iba na gano'n na ay, yung si ganito, bida yan may mga gano'n Etong si ganito, siya gusto yung kanya yung masunod. May mga gano'ng cases yan Hindi po yung gano'n kasi nami-misinterpret lang natin yun. Kasi pag inisip mo naman, hindi naman niya pinipilit yung para sa sarili niya. Yeah, di ba? Unang-una po, if you are a worker sa church, no? You are an officer. Unang-una po sa lahat, ito FYI, pag nasa church ka, wala kang sweldo talaga dyan. Oo. Hindi, di ba? Hindi siya katulad nung sa trabaho mo na you give your best kahit pilitin mo yung gusto mo. May sweldo ka dyan, di ba? Yan yung source of income mo bumubuhay sa'yo. Pero sa church kaya nandito yung mga yan, kaya nandito tayo, kasi ang bumubuhay natin yung si Lord, no? Yung spiritual natin, yan yung lumalakas at lumalakas hanggat nandun tayo sa Kanya. Kaya nga, huwag nating isipin na itong specific person na to, yung gusto niya lagi yung pinipilit niya, para sa Kanya. No, hindi po totoo yun. Isipin pa rin po natin, ginagawa niya yon para pa rin kay Lord yun. Sa Kanya, ayon sa Kanya, yun yung sa tingin niya yung yung mas effective, mas best para na ibigay niya, ibahagi niya, at makontribute niya para kay Lord. Kaya, kailangan lang po talaga is give and take tayo. And try to be more understanding of the situation nung ating kapatid. Sometimes kasi meron ding mga diba? Tao yan. So meron siyang mga other challenges sa buhay, hindi lang sa loob ng simbahan. So kahit papaano minsan yung mga decision niya medyo affected din, diba? So okay lang. Okay, yun yung opinion niya. Let's respect yung opinion ng taong ito, but it doesn't mean na I agree with that opinion. Pero it's all right. Diba? Kasi ang importante, buo tayo. Solid sa loob ng simbahan. That's yun yung iniisip ko whenever I work sa simbahan. And yun nga, tama si kapatid na Happy na ginagawa natin to para sa Panginoon. Ginagawa natin to because we're grateful for all His blessings, so we want to serve Him in this capacity, kung ano man yan. So we do our best. We give it our best. We have to give it our best. Yun din Hindi dahil hindi tayo binabayaran, hindi dahil ito yung ating source of income. Okay lang kahit na hindi na lang ako attend this council kasi no. Sana pa rin, full support pa rin tayo sa ating buong konseho. Kasi ang ikakaganda ng buong konseho is depende sa kung paano nag-a-act yung bawat member nito, no? Again, it's like a body na para maayos ang pangangatawan ng isang tao or ng isang body ay yung kanyang mga parte ay maayos din. Yon. Napakaganda po, no? Sa mga viewers natin. Nakaka-inspire po talaga ang mga
sharing po ng ating special guest for this evening na si Tita Marlene, no? Kaya lagi po natin lagi po natin tatandaan na bawat galaw natin, kailangan number 1 lagi ang Panginoon or si Lord, di ba? Lagi pong ganon. Number 1 lagi si Lord, then number 2, kahit ano na yan. Nasa iyo na yan kasi buhay mo na yan eh. Yes. Pero lahat po tayo, kahit may sarili tayong buhay, laging number 1 yan, si Lord. Kahit ano ka pa, di ba? Number 1 lagi si Lord. Okay. So, okay, maraming salamat Tita Marlene. So, the floor is yours, no? Right now, kung meron pang gusto pong i-promote, batiin, i-shout out. Sige po. Yun nga, we're very, very excited kasi ito na yung ongoing na yung ating mga activities related to our 125th founding anniversary. And the committee has planned it in such a way na year-round ang ating celebration. So, we started with the Family Day. And then, of course, our anniversary service, that's on March 17. Yung ating joint sa umaga 9 a.m. Ang ating pong special or ang ating pong guest speaker ay none other than the Honorable Attorney Felipe Gozon, former President and CEO of GMA7. And then sa hapon naman po, pararangalan natin ang ating mga former church workers at ito ay pangungunahan ng ating guest speaker na si Reverend Homer Refuerzo. We also have a tree planting activity mga June. We're hoping for before that, we will have a Thanksgiving dinner in May. So watch out for that. Tree planting in June, and then towards the latter part of the year, we hope na makapag sponsor tayo ng isang concert na kapananabikan ng lahat. And lastly, we are hoping to come out with a coffee table book for na of course something about our church, and this will also be towards the latter part of the year. Yan po yung what's in store for us. I hope I didn't miss anything. Oh yes, I think by this time tapos na rin po ang ating outreach, medical outreach sa Anda, Pangasinan, which is also part of our anniversary celebration. So yun po yung mga bagay na in store at kapanapanabik na ating we will await for the rest of 2024. Wow, amen. To God be the glory po sa ating mga activities po, no? Kaya join po tayong lahat. Let's support po ito po ang mga upcoming events po at activities dito po sa Central United Methodist Church. So, Tita Marlene, any last words before we go? Ito kay Rebecca ko nakuha. Una sa lahat, Diyos. Yes. So yun lang. Everything else follows. Lahat yan. Lahat may solusyon. Lahat may kaganapan. Sa unang-una ang Panginoon, sobrang gratitude. Yung buhay lang natin, yung umaga natin na ginigising tayo. Yes. It's something to be thankful for. And everything else that happens within a 24-hour day is something to be thankful for. Yes. Well said po. Amen and amen po, Tita Marlene. Maraming salamat po ulit sa iyong pagdalo po dito, sa iyong pag-share, no? Napakaganda po, very inspiring, very engaging po ang mga iyong naibahagi, no? At damang-dama po naming lahat. Ako po personally, naramdam ko yung init talaga, no? Yung presence ni Lord habang nagsi-share ka, totoo yun no? Na tagang yung kumukurot, hindi naman kumukurot yung humahaplos sa ating mga puso, no? Ganun po ang pag-ibig ng Panginoon pag nararamdaman po natin. Again, thank you so much, Tita Marlene. Thank you for the opportunity. Ayan. So again, bago po tayo magtapos, let us all be reminded that we can make a difference in our homes, we can make a difference in our work, we can make a difference in our school, we can make a difference in our church, we can make a difference in everywhere we go, and whatever the things that we are going to do or yung nagawa na natin, we can always make a difference dahil tayo po lahat ay nasa Panginoon. And also, kahit ano pa po ang pinagdadaanan natin, maliit man o malaki, di ba?
mabigat man o magaan ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, let us all be reminded that we are God's masterpiece. Ayon po sa Ephesians 2:10. Lagi po natin tatandaan yan. Kaya meron po tayong halaga. Ikaw, ako, lahat po tayo, meron po tayong value dahil tayo po ay nilikha ng Panginoon. So again, maraming salamat po ulit. At before we go, special thanks ulit sa ating mga partners, Wingspired Unlimited Chicken and Chicken Pops, Luminosa Health and Wellness Products, and last but not least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po ulit sa aming mga partners, and of course sa buong team po ng Anything Goes crew, tsaka po sa Central United Methodist Church and GCCF. So, see you again next Saturday, same time, dito po sa FB Live. Again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.